kaibigan ni Brother Eddie, ni Kuya Ed, na nagsabi ng Pilipinas ay magiging worshiping nation and a sheep nation. Sa isang libro niya, sabi niya, fear of the Lord is an anointing, in Isaiah 11. Sabi niya sa isang libro niya, when Jonah went to Nineveh and preached the gospel, it was the fear of the Lord na totoong nag-touch ng heart ng tao. Anong ebidensya? Look at me, I close. Lahat po ay nag-fasting. Matanda, bata, pati hayop, fasting. First time, look at me, first time sa kasaysayan po ng evangelism sa Lumang Tipan, hindi po nagpapadala ang Diyos ng propeta outside Israel. He is the first person, the first prophet who ministered outside. And amazing, a reluctant prophet used by God sa isang revival. And everybody was crying out to God. Walang nakaalam. Tumingin po kayo, I'm done. Hinog na ang Nineveh sa revival. I pray that today, tatanggapin natin the baptism of fire and the fear of the Lord ay marirestore sa ating puso. And that anointing of the fear of the Lord. Ito po yung isang susi ng paglago ng church. Mahirap lumago ang church na wala ang totoong anointing of fear of the Lord. Nawala na yung fear of the Lord. Kaya puro scandal yung church. Puro kasalanan. Why? Because the anointing of the fear of the Lord is no longer there. Ang isang gustong ni Satanas na ialis sa puso ng tao, fear of the Lord, because it will, ang gross sin, ang kawalan ng fear of the Lord ay magiging susi upang wasakin ng Diyos at dumating ang sumpa sa isang bansa. As I close today, 3 bagay ang gusto ko pong tandaan ninyo. Number 1, una, kailangan natin ng revival para sa ating personal na buhay. Pagkasabi, personal revival. Sometimes, ang prayer natin, big prayer. Lord, magpadala ka ng revival sa Mindanao. Very good. Sa Visayas, very good. Bakit hindi mo simulan ngayon? Lord, gusto kong magpadala ka ng revival kung saan ako nakaupo ngayon. Pangalawa, Lord, pwede po bang magpadala ka ng revival sa bahay ko? I-restore mo po yung passion ng mga anak ko, ng asawa ko. Most of our children lumaki sa Sunday school. Pero nasaan na po sila ngayon? Yes, active ka. Nasaan ang mga anak mo? Yes, you're still serving the Lord. Nasaan ang mga anak mo? We are active serving the Lord, pero ang anak natin nasa sanlibutan, chini-chase sa mga bagay ng mundo. Pwede ho ba kayong tumingin sa akin? We are praying for revival. Why not pray for revival ng ating pamilya na babalik din sa Panginoon? Last, let us pray for revival para sa ating church. Tumayo po tayo. The best I can, the best I knew, I share the message of the Lord.